Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa ikadalawang kronika, kabanata 13, talata 1 hanggang 3. Naging hari ng Juda si Abijah noong 18 taon ng paghari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 3 taon. Ang ina niya ay si Maaka na anak ni Uriel na taga Gibeah. Naglaban sina Abijah at Jeroboam. Lumusob si Abijah kasama ang 400,000 matatapang na tao at naghanda si Jeroboam ng 800,000 matatapang na tao sa pagpaglaban. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, kabanata 13, talata 4 hanggang 6. Humana yung hukbo ni Abia sa may bulubundukin ng Ephraim, sa taluktok na bundok si Meraim, mula ro'y sumigaw siya, makinig kayo Jeroboam, ang buong bayang Israel. Hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahuwah ang Diyos ng Israel sa isang kasunduang hindi maaaring sirain, na si David ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailanman. Ngunit si Jeroboam na anak ni Nebal at dating alip ni Solomon na anak ni David ay nagimagsik laban sa kanyang haring si Solomon. Purihin po ang amang natin lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 13, verses 7 to 9. Sumama sa iyo ang mga walang kwentang tao, at kinalaban nila ang mga anak ni Solomon na si Rehoboam noong bata pa ito at wala pang karanasan at kakayahang lumaban sa inyo. At ngayon gusto niyong kalabanin ang kaharian ng Panginoon na pinamamahalaan ng angka ni David. Nagmamayabang kayo na marami kayong sundalo at dala niyo ang mga gintong baka na ipinagawa ni Jeroboam bilang mga Diyos ninyo. Pinalayas niyo ang mga pari ng Panginoon na ang kani Aaron at ang mga Levita at pumili kayo ng sarili niyong mga pari gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa. Sino man sa inyo na may toro at 7 lalaking tupa ay maaaring italaga bilang pari ng inyong huwad na mga Diyos. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 13, verse 10 to 12. Ngunit kami, ang Panginoon, ang aming Diyos, at hindi namin siya itinakwil. Ang mga paring naglilingkod sa Panginoon ay mga angkan ni Aaron, at tinutulungan sila ng mga Levita. Tuwing umaga at gabi, naghahandog sila sa Panginoon ng mga handog na sinunog at insenso. Naglalagay sila ng tinapay sa mesa na itunuturing na malinis. At tuwing gabi, sinisindihan nila ang mga ilaw na nasa gintong mga patungan. Tinutupad namin ang mga utos ng Panginoon naming Diyos. Ngunit kayo, itinakwil niyo siya. Ang Diyos ay kasama namin. Siya ang pinuno namin. Patutunugin ng kanyang mga pari ang mga trumpeta nila sa pangunguna sa amin sa pakikipaglaban sa inyo. Mga mamamayan ng Israel, huwag kayong sumalungat laban sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, dahil hindi kayo magtatagumpay. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking share sa ating daily devotion ay makita sa ikadalawang kronika, kabanata 13, versikulo 13 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. Habang nagsasalita si Abijah, lihim na nagsugo si Jeroboam sa mga sundalo sikod ng mga taga-Juda para tambangan sila. Nang mga kita ng mga taga-Juda na nilusob sila sa likuran at sa harapan, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Pinatunog agad ng mapari ang mga trumpeta
at sumigaw ng malakas na taga-Judas paglusob. Sa kanyang pagsigaw, tinalo ng Diyos ni Jeroboam at ang masundalo ng Israel. Hinabol sila ni Abijah at ng masundalo ng Judah. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Hello po, good morning. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 13 verses 16 to 18. Tumakas ang hukbo ng Israel sa Juda at itinulot ng Diyos na masakop sila ng Juda. Nagtagumpay sina Abias, may 500,000 mahuhusay na kawal ng Israel ang napatay. Mula noon, ang Israel ay nasakop ng Juda. Ito'y dahil sa pagtitiwala ng Juda kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa patuloy na binibigyan tayo ng pabor na tayo makapag-devotion, no? At tayo po ay nasa 2 Chronicles, no? Chapter 13. Ang ating pong babasahin ay mula po sa 19 hanggang 22. So sabi po dito, hinabol ni Abijah si Jeroboam at inagaw niya rito ang mga bayan ng Betel, Gisana at Efron at ang mga baryo sa paligid nito. Hindi na mabawi ni Jeroboam ang kanyang kapangyarihan ng panahon ni Abijah at pinarusahan siya ng Panginoon at siya ay namatay. Samantala, lalo pa naging makapangyarihan si Abijah. May 14 siyang asawa at 22 na anak na lalaki at 16 na anak na babae. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Abijah, ang kanyang mga sinabi at ang mga ginawa ay nakasulat sa aklat ni Propeta Iddo. So dito po natin makikita, no, yung kung bakit may ganun na lang katindi yung tibay ni Abijah. Dahil nandun po yung Panginoon ang kanyang pinapapurihan. Kumbaga yung kanyang ginagawa sa pakikipaglaban ay ibinibigay niya, no? Yung papuri doon sa Panginoon. Yung Panginoon ang ipinagmamalaki niya. So alam niya, no, sa kanyang sarili na kung ano yung kinatatayuan niya. Na kumbaga alam niya kung bakit siya ay naging hari. Ito ay isang kaloob na mula sa Panginoon na ito ay pagganap, no, o pagtupad ng Panginoon sa ipinangako niya kay David. So si Abijah, makikita po natin na kung bakit siya naging hari, ito ay ang katapatan ng Panginoon ayon doon sa mga ipinangako niya kay David. At ito yung ipinagmamalaki niya, no, doon kay Jeroboam. At makikita natin na si Jeroboam ay ganap na natalo niya, no? At hindi na niya nabawi yung kanyang kaharian. So purihin po ang Panginoon sapagkat sinabi nga dyan, yung Panginoon din ang nagparusa kay Jeroboam hanggang sa ito ay mamatay. So ang lahat po ng bagay, ito po ay kapit ng ating Panginoon. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.